All right, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis at mga kapots. Kamusta po kayong lahat? And once again, welcome po dito sa Simply Talkies Vlog. Tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na usaping politika sa ating bansa. At maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik, sumusubaybay at sumusuporta sa mumunting channel na ito. May God bless us all, may God bless our country, and may God bless the Marcos administration and protect it from the forces of Kampon ng Kadiliman and their minions. Yan po, no, mga kababayan, ang napakainit na balita ay ito pong mga gunggong, mga tokmol na senador ng bansang Duterte. Ay mali, bansang Pilipinas pala. Ang ano ko po akin lang pong opinion yung mga senador dyan, karamihan, hindi naman po natin nilalahat, ay hindi para po sa sambayan ng Pilipino. Sila po ay para sa Duterte lamang. Protektahan ang Duterte kasi feeling po nila, sila po ay may mga utang na loob sa mga Duterte. Ang puppeteer nila, ang master puppet nila, ay ang mga Duterte. Sila po ay mga utusan lamang ng mga Duterte. Tulad po ng sinabi ni Robin Padilla. Ito pong mga puppet ng Duterte ay nahuhuli sa kanilang mga pinagsasabi. No? Lalong-lalo na yung tokmol na Mr. Wonderful Tonight, Senator Robin Padilla. No, sabi niya kasi kay Tore, ulit-ulitin ko lang para po tumino sa inyong kaisipan na ganito po ang mga senador na niluklok ninyo. Mga malalaking budol, mga walang kwenta kasi hindi naman aral ng abogasiya. Sinabi niya kay Tore noon sa isang Senate hearing, iko-contempt kita kaso walang utos sa amin . O, di ba? Yung pagko-contempt pala nitong mga Duterte senator ay gagawin lamang nila kung meron pong ipinag-utos. Di ba? Ganyan kagago ang mga puppet ni Digong kasi mga walang sariling prinsipyo, walang sariling mga desisyon at mga tanga at bobo. Pero marami po silang nauto di ba? Iniluklok, ibinoto. Di ba? At the same time, may mga unknown forces na sila lang ang nakakaalam, di ba? Tilad nung nangyaring nagdaang eleksyon, Rikititus. Ang pag-uusapan natin mga kababayan ay ito pong si Senator Bato, the Puncher, no? Si Puncher Hall na isa ring puppet ng mga Duterte. Meron po siyang inamin. Ayan, talaga naman, gagawin lahat para sa Duterte lamang. Anong reason pa? Ano pang reason mo, Bato? Mamaya. At ito pong bagong talagang PNP Chief, Police Director General, Nicolas Torre III ay sinampal po. Hindi po physical na sinampal. Sinampal po ng katotohanan ang wake and bake at tamad na mayor ng Davao City. For the meantime, siya pa rin ang mayor na si Baste Duterte. Iyan po ang totoong bangag sa kabobohan. Hindi alam ang pinagsasabi mga kababayan, out of touch sa reality kasi, hey man, come on, let's wake and bake, man. What time is it? I have to go to work. Sir, 5 o'clock PM. Okay, let's go. Diba? Sabi ng isang journalist dyan, nagngangalang Ramon Tulpo, mag-name drop na tayo. Pumapasok sa City Hall ng patapos na ang work hours. Pumapasok ng lasing. Diba? Minsan hindi makita. Bakit? Doon, nagsusurfing. Baka naman, sumisinghot ng ng masarap na hangin sa surfing area. Ngayon mga kababayan, unahin natin itong inyong magiting na senador ng mga Duterte. Ang puppet, no,
ng mga Duterte. Kahiya-hiya itong isang PMAyer. Pasensya naman po sa PMA. You have produced a very incompetent, very inutil na isang PMAyer. Tapos, naging PMP chief pa. Ngayon, naging senador pa. Wala rin namang alam. Ha? Bakit? Ano ba yung inamin niya? Umamin po siya na yung nababalita na resolusyon de facto para daw po ipatigil na yung impeachment trial kay Sara Duterte. Balitang-balita po yun. Ang unang umamin si Amy Marcos. Nakakita na daw siya na yan. Ilang version na. Ngayon, hindi na po nakapagpigil yung madaldal na si Bato. Diruin nyo, naturing ang PMP chief of PMAyer. Madaldal. He cannot keep a secret. Wala po kasing author yon, walang date. Pero lumabas eh. Sabi ni Bato, sa akin ka umamin. Umamin mga kababayan, may konsensya pala si Mr. Clean. Oo, galing sa opisina ko yon. Kung babasahin nyo yung nilalaman, simple lang naman. Ang tanong, ikaw ba nagsulat nun? Di ba? Hindi siya nagsulat niyan. Mga assistant niya, yung mga abogado niya. O kasi may whereas eh, di ba? Sinong makakasulat nun? Di mga abogado, di ba? Sabi niya, simple lang yun. Kung intindihin nyo, yun yung aking saloobin. Wala akong pakialam sa saloobin mo. Ha? Bato. Ang punto namin, bakit ka gagawa ng resolusyon? Even though, sabi nga ni Pampilo Lacson, pagtatalunan pa yan. Mahabang proseso pa yung resolusyon na yan. O maski na, bakit pa kasi gagawa ng resolusyon, parang draft lang yan mga kababayan. Bakit ka gagawa ng draft na ganyan na ipatigil ang impeachment kung alam nyo naman, sinasabi na ng amo nyong Tokmol na Vice Presidente. Sabi niya, I want the impeachment trial to proceed so I can clear my name. O bakit pa kayo? Mga kababayan, ginagago lang tayo nitong mga Duterte at Duterte minions eh. Script po nila ito, scripted po yan. O sige sa Senado, kunwari gawin nyo to, pero ito naman sasabihin ko, para naman kaawa-awa ako. Ako ang palagi nyong protektahan. Ganun po yan. They're trying to protect the Queen. Nanghihingi sila ng simpatya, awa system, larong awa, para po katigan ng mayoryang Pilipino si Sara Duterte. Ay, inaapi ang mga Duterte, inaapi. Mga Tokmol. Kayo ang inaapi ng mga Duterte. Nagpapaloko kayo sa kanilang paawa effect. Ang totoo niyan, sila po ay mga mandarambong, mamamatay tao. Ang tatay nila ang sinabing drug lords of all drug lords. Hindi nga nila kayang ipagtanggol ang sarili nila dito sa mga akusasyon, lalo na kay Trillanes. Kung totoo po na sinungaling si Trillanes, mga mali yung ebidensyang sinasabi niya, dapat dinimanda na nila si Trillanes. Sabihin cyber libel yan, hindi totoo yan. Kaso hindi po eh. Kasi, mapapatunayan sa korte na sila po ay mga mandarambong. Yan po ang iniingatan nila Bato and the Duterte Block at lalong-lalo na si Ichis Escudero. Ano pang idahilan ninyo kayo dyan sa Senado na mga kampi sa Duterte? Isa lang ang punto dito. Ayaw nyong matuloy ang impeachment kasi po lalabas at lalabas ang mga katotohanan. Mabubukalkal ang SALN ni Tokmol Sara Duterte. Mabubukalkal ang mga joint accounts nila ng kanyang tatay na mandarambong at mamamatay tao. Diba? Ayun nga po, yung Vera Files editor na si Tordesillas, nung June 2nd lang, ito lang, nung Lunes lang, nagdeposito siya doon sa isang bank account ng joint account ni Duterte. Si Tandang Duterte, si Mang Kanor at yung Tokmol niyang anak na BP. Active pa po yung account, tinanggap. O di ibig sabihin, parang totoo yung sinasabi ni Trillanes. Di ba?
Yan ang dapat patunayan dyan sa impeachment trial. Kaso po, pilit ninyong binobuldoser Pilit nyong dinidribble, ayaw nyo talagang matuloy. Ang dami nyo pang ek-ek na 19th Congress, 20th Congress, magkakaroon ng jurisdiction issue. Letche! Masasaligang-saligang batas. Mga letche! Oo, mga ano kayo, mga manloloko. Galing-galingan kayo sa batas, pero kayo ang unang lumabag sa batas. Uulit-ulitin natin, si Chis Escudero ang unang lumabag sa batas. Niloko niya po ang sambayanang Pilipino. Sa kanyang interview, ayaw niyang banggitin yung sinasabi sa Saligang Batas, Article 11, Accountability of Public Officers, Section 3.4 na sinasabi doon, pag naipasa po sa kanila ng lower house yung Article of Impeachment, the Senate shall forthwith proceed. The word forthwith is immediate, without delay. Anong ginawa ni Escudero? Ayon, binola-bola niya ang media, binola-bola niya ang mamamayang Pilipino. Kasi magaling siyang abogado. Ngayon, magaling kang abogado. Inutil ka, Chis Escudero, kasama ng mga Duterte black na senador. Ngayon si Bato umamin. Simple lang naman daw yun, sa loobin niya lang. Bakit mo pa isusulat sa isang de facto resolution? Kung sa loobin mo yan, di sa loobin mo lang yan. Sino bang makikinabang dyan? Sambayan ng Pilipino? Hindi po. Kundi ang Duterte lamang, kasi yan ang utos. Hindi gagalaw ang mga yan kung walang utos. Pinaglalaruan lang tayo ng mga ito. Kailan magigising ang sambayan ng Pilipino? They're trying to kill, YouTube, kill the impeachment. Sige, pag ginawa nyo yan, pag ginawa nyo yan, harapin ninyo ang galit ng taong bayan, mga kababayan. Okay, so umamin si Bato, sa kanya galing. What purpose? Diba, even though sinasabi nga ni Ping Lacson, matagal pa yan. Maski na matagal o mabilis, pero ano ang purpose? Diba? Talagang they want to protect the Queen, ayon kay Jimmy Guban. Okay, pasok naman tayo kay General Torre. Kasi binabalasubas siya nung wake and bake yung tamad na mayor ng Davao City. Sinasabi daw tumalon ng 3 ranggo at ano ang qualification. Pabor-pabor lang daw. Ngayon, anong sabi ni Police Chief o Director General Nicolas Torre III? Nirirespeto niya pa nga si Wake and Bake Pero si Wake and Bake hindi siya nirirespeto. Tinawag siya yung diwata. Yung magaling na vlogger, yung nagtitinda ng pares. Kamukha daw niya ni Torre si Diwata. Biruin mo, nag-ad hominem pa. Bastos Pero si General Torre, as professional as he is, ginalang pa rin. Sabi niya, nire-respeto niya si Wake and Bake. Ako, hindi ko re-respetuhin yung mga yan. Magalit na kayo, kung magalit kayo. Sabi niya, paalala lang, bakit hindi mo binatikos yung tatay mo? Yung unang PMP chief niya, si General Bato, ay 1-star general lang. Di ba? Hindi mo alam yon? Ano ang qualification ni Bato? Tuta ni Digong. Saan galing si Bato? Doon sa Davao City, hepe ng pulis, bata ni Digong. Implementor ng Oplan Tokhang. Di ba? Pabor-pabor din. Nasaan ang utak ni Wake and Bake? Wala, lusaw. Wala nang utak yan. Nasaan ka nung tinalaga ng tatay mong mandarambong mamamatay tao si Bato? Siguro nandoon ka, nasaan ka? Anong sabi ng tatay mo? Nawawala ka kasi yun sumisinghot. Nako. Kaya lusaw ang utak niyan, di alam ang pinagsasabi. Baka naman suminghot ka bago ka nagsalita dyan sa dahig. Hindi ka nagsasaliksik, ganyang katamad ang mga magkakapatid na Duterte. Tamad. Ngayon, nagbumirang sa kanya. Maski na hindi sabihin yon ni General Torre, alam na alam ng sambayang Pilipino na ang tatay mo ay nagtalaga ng isang tuta niya. Pabor-pabor din. 1-star general niya, nilaktawan niya? 2-star general and 3-star general. Si General Torre, Major General siya, bugok. Hindi mo nga yata alam ang mga ranggo ng mga pulis o militar. Kasi bakit?
tamad, tanga at bobo ka. Ang alam mo lang, maghihilata, mag-surfing-surfing, baka naman yot-yot man ka din, o di ba? Nabiyayaan ka lang ng pangalang Duterte. Bugok! Baste Duterte, isang malaking bugok, malaking budol, tanga at bobo. Di ba? Congratulations General Torre, at least pinalagan mo. Ha? Mabuti naman yan. Dapat talaga pinapalagan niya ng mga yan para they will be put in their proper place. Saan? Sa inidoro. Di sinampal ka ng katotohanan, ha? Tinan mo. Nabibisit daw siya kay General Torre. Mas bisit na bisit kami sa'yo kasi wala kang alam. Pinangangalandakan nyo, napakagaling ng Duterte. Mga tamad pala kayo. Hindi ka marunong magsaliksik. Ang dami nyong bodyguards, ang dami mong researcher, dami mong julalay. Wala na nagsabi sa'yo, sir. Si Bato po, 1-star general lang. Wala bakit? Takot Baka nga naman, iba on 6 feet below the ground. Pag kinontra sila. Ako, kukontrahin ko sila. Di ba, mga putang ina ng mga mayan Di ba, General Torre? Shout out sa'yo, ha? Ang galing mo. Buti naman, pinalagan mo. Dapat lang yan. Okay? Kasi fake news maker. Si Baste Duterte ay fake news maker. Kayo po, mga kababayan, ano pong yung masasabi dyan? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.